O ano, Willie Boy? Pagod ba? Pagod ho, Uncle. Sulit. Sigurado naman, Uncle. Hahandaan mo na ako bukas. Teka, Uncle. Mukhang may karga yata ibig mong sabihin. Huwag mo sabihing, Willie Boy, ikinalulungkot ko. Yung naging pagod natin ngayon maghapon, hindi ka pa rin mahahandaan. Kasi kulang pa yon. Oh, Willie Boy, anong kulang? Handaan mo ako, Uncle. Handaan mo ako. Papakamatay ako. Wag naman. Ang pamangkin ko talaga, hindi na mabiro. Hindi biro yun, Uncle. Nagpagod ako maghapon. Papakamatay ako. Sinasabi ko sa'yo. Huwag ka nang magalit yan. Maglilitsyon tayo ng baboy. Talaga? Oo. Teka, sino yung mga tao na yun? Bilisan nyo. Kailangan walang makakita sa atin. Pakikinabangan natin ang mga ginto na yan balang araw. Dalihan nyo! Teka, Uncle. Tao ba yung mga yun? Malamang, nagsasalita eh. Param! May mga nakakita sa atin, Param. Ha? Asan? Ayun! 2 lalaking nakasuot ng pambukid. Habulin nyo! Nako, Uncle. Tumakbo na tayo! Bago tayo magsimula, nais ko kayong batiin ng Happy New Year sa inyong lahat. At ako'y nagpapasalamat sa walang sawang sumusubaybay sa ating channel. Muli ko rin po kayong papaalalahanan na ito lang ang aking mamunting channel na merong 229,000 subscriber at merong nakacheck na badge. Pagpapatunay na ito po ay verified sa aking pangalan. Siguraduhin dito lang po kayo nakikinig at mag-ingat sa mga magnanakaw ng video. Report nyo yan upang maprotektahan po ang ating YouTube channel. At nang sa ganon, mas marami pa tayong may upload na inyong mapapakinggan. Tara, subaybayan natin hanggang dulo ang napakagandang kwento. Ito po ang pinakahuling upload ko sa taon na ito. Mabuti naman at dumating na kayong dalawa. Sir, pasok. Topper, Manny. Salamat ho, sir. Pinatawag niyo rin po kami. Oo, dahil nalocate na ang mga hinahanap nating wanted. Mabuti naman ho kung ganun. Sir, bakit kaming dalawa pa ni Manny? Marami naman kayong tauhan. Topper, bounty hunter kayong dalawa. Iniintindi ko lang din kayo. Ayaw niyo bang kumita? Hindi naman ho sa ganun, sir. Teka nga sandali lang, Manny. Bakit? Napakatahimik mo. May problema ka ba? Wala ho, sir. Good. Pero palagay ko, may problema kayo pagdating sa pera. Huwag kayong mag-alala. Hawak ko ang halaga na mapupunta sa inyo kapag nahuli niyo si Param at si Tanyo. Sir, Manny, yan ba yung 2 wanted na pumatay sa isang pamilya, sir? Tama ka, Manny. Ang 2 to, kung saan-saan nagsusuot dito sa buong bansa. Marami silang pera at marami din silang ginto na ipon. Dahil ang 2 to ay parehas marunong maghanap ng ginto sa kabundukan. Hindi ko alam kung saan nila nakukuha ang impormasyon na may ginto sa lugar na yun. Pero ang importante ngayon, sir, alam na natin kung saan sila hahanapin. Tama ka ron, Topper. Sandali lang. Eto, hawak ko ang intelligence report mula sa Provincial Command sa probinsya na yun. Masahin mo, Topper. Yes, sir.
Manny, alam mo to, di ba? Ha? Opo sir, alam ko yan. Katunayan, nakarating na ako dyan eh. Kung ganon, hindi tayo mahihirapan hanapin ang baryo na yan. Manny, ikaw nang bahalang tumunton sa lugar na yon. Topper, at ikaw na may pinakamagaling ang utak mo pagdating sa pagkukunwari, hindi ba? Yes sir, akong bahala dyan sir. Good. Lumakad na kayo. Nandyan sa sobre ang lahat ng kailangan nyo. Sir, sandali lang po. Ano yan, Manny? Sir, yan bang baryong pupuntahan? Wala ba tayong pwedeng taong kausapin dyan? Siya nga pala. Munti ko nang makalimutan. Hanapin nyo si Manong Asbo. Manong Asbo? Oh, isa sa pinakamatanda sa baryo na yun. Meron din pala akong hawak na intel report patungkol doon kay Manong Asbo. Kalahating taon na nakakaraan nang mamatay ang anak niyang si Willie Boy. Anak? Pamangkin niyang si Willie Boy. Ayon sa hawak kong report, nung gabing naglalakad sila, kasama ang pamangkin na si Willie Boy, meron silang nakitang dalawang lalaking nagtatapon ng ginto sa palayan. Palayan sir, edi kapag inani, makikita na yung ginto. Hindi malinaw kung palayan o damuhan. Pero sir, ginto ho yun. Tsak na maraming magkaka-interes doon. Tama ka ron, Manny. Sir, sa palagay ko, pati kayo nagkaka-interes. Hindi, Topper. At bakit ako magkaka-interes? Basta kailangan hanapin niyo si Param at si Tanyo. Dalhin niyo siya rito ng buhay. Understood? Yes sir. Yes sir! Sige, lumakad na kayo. Lumakad si Topper at si Manny nung araw na yon. Magmula sa headquarters, binaybay nila ang napakalayo papunta sa lugar na parang hindi nararating ng tao. Siya nga pala, nangyari po ito taon ng 1984, kaya't hindi pa masyadong matao sa lugar na yun. Manny, ano? Parang ang layo pala ng baryo na yun ah. Talagang malayo yun, Topper. Napakalayo. Liblib. Kukunti mga bahay. Talaga namang titiran niya ng mga wanted. Pero, Topper, yun nabanggit ni Sir na marami daw ginto sa lugar na yun. Totoo kaya yun? Bamalay ko. Ikaw na nakakaalam ng lugar na yun, di ba? Pero ayon kay Sir, yun daw si Manong Asbo. Sila raw yung nakakita nung dalawang lalaking nagtatapon ng ginto dun sa masukal na bahagi. Tapos yung pamangkin niyang si Willie Boy na birthday pa naman daw sana kinabukasan, napatay yata ng mga yun. Parang yan yatang si Manong Asbo yung naging tulay para matunton ng mga intel report ng PC yung pinagtataguan ng dalawang wanted. Manny, excited na akong mahuli mga yun. Subukan nilang manglaban. Sisiguruhin ko, Manny, babalatan ko sila ng buhay. Bilib talaga ako sa iyo, Topper. Iba talaga yung fighting spirit mo. Aba talaga. Kung nakita mo lang yung itsura ng isang pamilyang pinagpapatay ng mga yun, talagang yung galit mo sasabog. Palibhasa kasi, Manny, nandun ka sa bundok nung panahon na yun. O paano? Malapit na ba? Palagay ko, dyan na lang yun sa gawin dun. Tara! Nang mapasok sila sa pinaka-boundary, gusto na nilang umatras kasi para bang nagkamali sila ng lugar na pinuntahan. Eto na ba yun? Manny, sigurado ka? Minsan na ako napunta rito eh. Palagay ko nga, Topper. Ito na talaga yun. Tara! Hanapin natin si Manong Asbo. Okay. Dere-derecho silang pumasok sa nasabing liblib na baryo. Ultimong yung daan ng lupa punong-puno ng mga toyong dahon
na parabang hindi dinadaanan ng tao. Nang makakita sila ng pinakaunang bahay, sinubukan nilang magtanong. "Magandang gabi po." "Magandang gabi ho, Lola. Ako ho si Topper." "Manny po, ako si Manny." Magandang gabi, mga binata. Ano nga napadpad kayo sa liblib na baryo namin? Hindi ba kayo natatakot? "Hindi po. Basta pagkakapirahan." "Hoy, Manny, nadudulas ka." "Manang, ang totoo niyan, hinahanap po namin si Manong Asbo. San po ba rito yung bahay ng matanda na yon?" Si Asbo baliw ba? "Ha? Baliw?" Baliw yang si Asbo. Magmula nang mamatay si Willie Boy. Teka nga mga binata, bakit ba hinahanap niyo si Asbo? Kasi po, may itatanong lang po kami sa kanya." Mukha kayong mga sundalo. "Ha? Marunong akong kumilatis ng tao. Mga sundalo kayo? Huwag kayong mag-alala. Hindi lang kayo ang unang sundalong nagpunta rito. Madami na. At lahat sila. May hinahanap daw na 2 tao na ang pangalan ay Param at Tanyo. Ako naman, mga binatang sundalo. Matagal na ako rito. Konti lang ang tao rito sa baryo namin. At lahat ng nakatira dito, alam ko ang pangalan at muka. Kaya nga't nagtataka ako kung sino yung sinasabi nilang si Param at si Tanyo. Parang wala naman dito yun. Baka nagkakamali kayo." Lola, isang tanong pa ho. Gaano katotoo yung sinasabing may ginto raw sa baryo na ito? Bakit? Interesado ka rin ba? Katulad ng ibang mga kababaryo kong nagbuwis ng buhay? Patungkol dyan sa kumalat na kwentong ginto na yan? At hindi lang mga kababaryo ko ang nagbuwis ng buhay. Marami ding mga dayuhan ang pumasok dito. Pero hindi sila nagtagumpay makuha ang kumakalat na kwento patungkol sa ginto. Hindi naman ho sa ganun, Manang, pero hindi naman ho yun ang sadya namin. Hahanapin ho namin dito si Param tsaka si Tanyo. Paano ho? Saan ho ba matatagpuan yung bahay ni Manong Asbo? Yung bahay ni Asbo, diretsuhin nyo lang ang daan na yan. Kapag nadaanan nyo yung puno ng sinengguelas at merong maliit na niyog na merong bukang kasing laki ng ulo nyo, doon ang bahay ni Asbo. Paalala lang mga sundalo, sira na ang ulo ni Asbo dahil sinasabing ang pumatay daw sa pamangkin niyang si Willie Boy ay yung mga taong may pakpak ng itim, may matutulis na mga kuko at ngipin at may mapulang mata. Ganun ho ba? Sige ho. Delikado si Manong Asbo. Mag-iingat kayo. Pag kayo'y nalingat, baka bigla na lang kayong tagain. Sige ho. Alis na ho kami. Siya nga po pala. Topper po ulit, Topper. Manny po. Ako naman po si Manny. Sige na, pumunta na kayo't dumidilim na. At kung wala kayong matuluyan, welcome kayo sa bahay ko, mga iho. Salamat ho. Salamat po. Sige. At nagtungo na nga si Topper at si Manny papunta sa bahay ni Manong Asbo. Pagtapat nila sa sinasabing puno ng siningguelas at merong maliit na buko na may bunga na kasing laki ng ulo ng tao, nakita nila sa looban merong isang kubo at may ilaw na digaas. Ito na yung Topper. Sigurado ako. Ito na kaya yon? Baka naman nagkakamali tayo. Baka mabulabog natin yung nakatira dyan. Ayos lang yan. Tao po! Manong Asbo! Tao po! Wala yatang tao. Baka nga hindi dyan, Manny. Lumakad pa kaya tayo sa gawiron? Sige,
Tara! Anong kailangan niyo sa akin? Ha? Manong Asbo? Manong Asbo. Magandang gabi ho. Ako ho si Topper. Siya ho si Manny, kapartner ko. Mga sundalo kayo, di ba? Pwede ho bang doon na lang po tayo sa loob ng bahay nyo? Sige, sana hindi kayo katulad ng mga dating sundalo rito na napunta ang interes sa paghahanap sa mga gintong itinapon sa kasukalan. Sige ho, pag-usapan po natin yan. Pinapasok sila sa loob. Pinagmamasdan nila si Manong Asbo. Tila hindi yata ito katulad ng sinasabi ng matandang babae na kesyo si Manong Asbo daw ay baliw at delikado sa sinuman. Manong Asbo, Manny nga ho pala, Manny. Ako naman ho si Topper. Ako si Asbo. Unang tingin ko pa lang sa inyo, kayo'y mga alagad ng batas. Kung naparito kayo para hanapin ng dalawang wanted, kaya kong ituro yun sa inyo. Ang problema lang mga iho, paano nyo sila huhulihin? Ang dalawang wanted na hinahanap nyo'y sila ang pumatay sa aking pamangkin na si Willie Boy. Kaarawan na sana ni Willie Boy kinabukasan. Nang makita namin ang dalawang yan, nagtatapon sila ng ginto sa kasukalan. At nang makita nila kami, agad nila kaming sinalakay. Ako ang pinalad na makalayo. Ang aking pamangkin na magdidiwang na sana ng karawang kinabukasan pinatay nila. Pinatay nila mga iho. Tama na ho. Maiyak kami dalawa ni Manny niyan. Mga iho, sana kayo na ang pinakahuling mga sundalo na pupunta rito upang hanapin ang mga wanted na yan. At kung hindi nyo lang naitatanong, nang dahil sa gintong itinapon nila sa kasukalan, maraming mga kababaryo ko ang nag-interest dyan. Sinubukan nilang pasukin ang kasukalan na dati-rati ay merong historyang may nangunguha raw dyan. Lahat sila hindi na nakabalik at yung iba natagpo ang walang malay at yung iba duguan patay. Sana huwag kayong matulad doon mga binatang sundalo. Hulihin nyo si Param at si Tanyo. Ikulong nyo kaya patayin nyo na rin para hindi na pamarisan at hindi pa kumalat ang lahi ng dalawang demonyong tao na yon. Manong Asbo, gaano kayo kasiguradong tao sila? Hindi pala sila mga tao. Sila yung tinutubuan ng pakpak na itim, nagkakaroon ng matulis na pangil at mga kuko at pumupula rin ng mga mata. Meron ba kayong mga barel? Meron po. Meron ho, bakit ho? Alisin nyo na yan, mga sundalo, dahil hindi tatalab yan. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Bukod naman po ron Manong Asbo, palagay ko, meron akong pantapat sa kanila. Oo, Manny, Huwag mong papakita yan. Alam ko yon, Topper. Alam ko ginagawa ko. kung ganon, mga sundalo, aasa ako na kayo na ang pinakahuling mga sundalong pupunta rito para magtapos na ang kasamaan ng dalawang yan. Manong Asbo, yung dalawa ba na yun madalas bang nagpapakita rito? Hindi. Hindi sila nagpapakita basta-basta. Kapag may nakakita sa kanila, ang gagawin nila ay papatayin at kakainin ang nakakita sa kanila. Ibig mong sabihin, Manong Asbo, aswang ang dalawang yon? Tama. Tama ka ng sinabi, Manny. Kaya mag-iingat kayo. O kung maaari, umuwi na lang kayo. Umalis na kayo rito. Kung gusto nyo pang mabuhay pa. Aba hindi. Aalis lang kami rito pag bitbit na namin si Param at si Tanyo. Kung hindi nyo lang po nitatanong, maraming kaso mga yan. Meron silang isang pamilyang pinatay. At magpahanggang ngayon, ang pamilyang pinatay nila ay naghahanap pa rin ng hustisya. Naghahabol ng hustisya yung mga kamag-anak. Kaya walang dahilan para umalis kami rito
Ni Topper. Hindi ba, Topper? Tama ho siya, Manong Asbo. Sige, magpakitang gilas kayo sa akin. Galingan nyo. Siya nga ho pala, Manong Asbo. Bago kami makarating dito, meron kaming natanggap na balita na ikaw daw ay totoo bang... Oo, baliw ako. Baliw kapag nakikita kong hindi dapat pagkatiwalaan ang mga tao sa paligid. Pero, kung dapat pagkatiwalaan katulad nyo, matino akong kausap. Ngayong gabi, saan kayo tutuloy? Yun nga ho problema. Wala ho kaming matuluyan. Dumito na lang muna kayo. At tamang-tama, wala namang tao sa kwarto ng pamangkin kong si Willie Boy. Ayos! Makakapagpahinga tayo, Topper! Sige ho, salamat ho, Manong Asbo. Okay. Kinabukasan, paggising ni Topper at ni Manny, may mga bagong muka sa labas. Ayon yon kay Manong Asbo. Sino huy mga yan, Manong Asbo? Sa palagay ko, Topper, mga dayuhan yan. Basta may gamit na sasakyan. Yon, yung nakasuot ng tuxedo, palagay ko yan ang pinakaboss. Lapitan kaya natin. Topper, wag Manny. Delikado. Ano kayang pake ng mga tao na yan? Ginto. Wala nang iba. Lumabas si Manong Asbo. Tinanong kung anong sadya ng mga tao na yun. Sadya ba ka mo? Bakit nga ho ba naririto kayo sa baryo namin? Sa palagay ko ang isang yayamaning katulad nyo, hindi nababagay dito sa baryo naming walang tao. Marahil ganun ho ang naiisip nyo. Pero naririto ako upang bigyan ng maayos na ilaw ang madilim na baryo nyo. Senyor, marami nang nagsabi niyan at lahat sila meron palang planong hagilapin ang ginto dyan sa masukal na bahagi na yan. Senyor, bago nyo simulan ang paghahanap sa ginto, gusto ko kayong bigyan ng babala. Alam nyo ba, yang kasukalan na yan, merong mga makapagpapatunay na mas matatanda pa sa akin na nabubuhay dito noon. Na yang kasukalan na yan ay pinamamahayan ng mga engkanto. Marami na ring taong sumubok hanapin ang ginto dyan. Ang siste, yung mga taong sumusubok natatagpo ang walang malay. Yung iba, patay. Yung iba naman ay magpahanggang ngayon, hindi na bumalik sa kani-kanilang mga pamilya. Kaya senyor, kung makikinig ka lang sa akin, baka... Tama na. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Ganun ba? Sige, hagilapin niyo ang gintong itinapon dyan ni Param at ni Tanyo. Pero kapag may nangyaring masama sa inyo, huwag niyong sasabihin na hindi ko kayo binigyan ng babala. Oh, Manny, bakit ka sumunod? Wala naman. Parang may mali. Manny, tumahimik ka na nga dyan. Okay, Topper. Mga bata, pasukin na ang kasukalan. Nagulat sila noon dahil merong dalang parang metal detector ang mga taong yon. Ganun pa man natawa si Manong Asbo at sinabing, metal detector? Hindi tatalab yan. Tignan natin kahit saang sulok pa ng mundo nang galing yung metal detector na yan. Tila ba hindi nakikinig ang mayaman na tao? Inutusan niya mga tauhan niyang pasukin ang masukal na bahagi ng baryo. Pinapanood lang sila noon ni Topper at ni Manny. Nagtagal ng 1 oras, ni maski isa sa tauhan ng mayaman na tao walang lumalabas. Tapos, napansin ni Manny, sa gawi doon merong 2 lalaking nagmamasid
Topper, tignan mo yun. Ha? Asan? Ayun oh. Teka. Yan yung mga taong hinahanap natin. Ha? Sila na ba yan? Oh, Manny, huwag kang magpapalata ha. Lapitan natin. Okay. Paglapit nilang dalawa kung saan nakatayo ang dalawang lalaki, bigla silang nagtago sa puno. Pumunta sila sa puno at pagdating doon, wala na yung dalawa. Abalintik, naglingid lang yung dalawa na wala na. Aswang talaga yung mga yun, Manny. Kaya nga eh, sa taas. Wala naman eh. Wala ring tao sa taas. Magaling. Parang palagay ko, kahit araw na araw, meron silang malakas na mahikang ginagamit. Palagay ko rin, Manny. Oh, wala pa bang lalabas dyan? Wala pa ba kayo nakukuhang ginto? Magsigsilabas na kayo dyan. Nako, senyor. Kung may lalabas man dyan malamang, unat ng mga paa. Tumahimik ka. Huwag kang makikialam. Naintindihan mo? Kung ayaw mong... Sige! Barilin mo ko, senyor. Barilin mo ko. Total, ang kaisa-isa kong mahal na pamangkin na kasama ko sa buhay, pinatay ng mga aswang. Bakit di mo rin ako patayin, senyor, para magkasama na kami sa kabilang buhay? Baliw ka palang matanda ka. Totoo nga ang sinabi sa akin ng mga tao rito na mayroong baliw na matandang nagngangalan na Asbo. Ako yon, senyor. Ako yon. Hindi ako natatakot sa kamatayan, senyor. Gawin mo. Kung kaya mong pumatay ng taong walang kasalanan sa'yo. Tumabi ka. Pag ako talaga napikon sa'yo, pasasabugin ko yung ulo mo na yan. Oh, ano nangyayari dito? Teka, ba't may baril ka? Lisensyado ba yan, ha? Tama na. Hindi pwedeng mahalata ng tao na tayo mga sundalo. At bakit mo tinatanong kung meron tong lisensya? Ano ka, polis? Hindi ho. Hindi naman pala eh. Huwag kang magtatanong kung hindi ka namang mga otoridad. Ay ikaw, ano tinitingin-tingin mo ha? Wala ho. Kunin mo na yung kasama mo na yan. Umuwi na kayo. Oho. Pumasok sila sa bahay ni Manong Asbo. Pero si Manong Asbo nakasilip sa bintana na tila ba nag-aantay ng resulta. Hindi nagtagal. Isa sa tauhan ng mayaman na tao lumalabas. Warak-warak yung damit at may malalaking sugat sa katawan. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit? Senyor! Tignan niyan! Topper! Manny! May taong lumabas doon! Sugat-sugat! Napatakbo yung tatlo. Nang lapitan nila yung tao, patay na pala. Ang lalaki ng sugat niya. Senyor! At sino kayang gagawa nito? Senyor! Hindi kasi kayo nakinig. Sa palagay ko yung ibang pumasok, hindi na makakalabas. Tumahimik ka! Napipikon na ako sa'yo, matandang Asbo! Huwag mong itutok yung baril mo, mayaman tao. Ikaw din, baka bumalik sa'yo yan. Si Manny at si Topper, tinutukan din ng baril. Natawa na lang yung dalawa, kasi nga sabi ng dalawa sa kanilang isip, meron silang pangtapat sa baril ng taong mayaman. Hindi nagtagal. Mula sa kasukalang pinasok nila, may lalaking sumisigaw. Senyor! Senyor! Oh! Anong nangyayari dyan? Tumakbo si senyor. Pinuntahan yung lalaking sumisigaw. Hindi. Ano nga? Pumunta rin doon sila Manny at si Topper. Pagdating nila doon, nakita nilang yung lalaking sumisigaw, wala ng laman ng tiyan. Wakwak yung tiyan, tanggal ang laman loob. Bagsak sa gilid ng kasukalan. Hindi ito maaari. Sinong demonyong gagawa niyan? Senyor naman, hindi kasi kayo nakinig. Ang sabi ko sa'yo, tumahimik ka.
Sige, umalis na tayo. Sa susunod na araw, magdadala ako ng bulldozer. Ipapasuro ko ang masukal na bahagi na yan. Umalis ang taong mayaman nang hindi kumpleto ang mga tauhan. Iniwan din ang 2 patay. Tignan mo yung tao na yon. Matapos pakinabangan yung tao, iiwan na lang kung saan. Palibhasa, ganyan ang mga may pera. Topper, itawag mo kaya mga yan, iradyo mo, nang maaresto. Hindi, Manny. Hayaan mo sila. Nilibing yung 2 sa likod ng bahay ni Manong Asbo. At pagkatapos nun, lumakad ang 2. Gusto pa nilang makakuha ng ibang impormasyon sa mga tao dun. Ayun, Topper! May kubo! Tara, puntahan natin. Pagdating sa kubo, isang babaeng medyo malaki ang tiyan at isang batang 7 taong gulang ang naabutan nila. Tao po! Magandang araw po. Inay, may tao po. Saglit lang. Inay, bilisan mo, Nay. Natatakot ako sa kanila. Magandang araw ho sa inyo. May kailangan po sila sa amin? Wag ho kayo matakot. Mga otoridad ho kami. Ay, salamat naman. Bakit po? May nangyari ho ba? Buti na lang may otoridad dito. Kasi kanina lang po, may nakita kaming 2 lalaki dyan na paikot-ikot. Parehas maitim. Tapos nagtatago po dyan sa puno na yon. Baka naman aswang yun, Manny. Sa palagay ko nga rin. Nako, buntis pa naman si ate. Mabango yan sa pangamoy nila. Manong, ano po bang kailangan ninyo sa amin? Bata, yung bang nakita mong may itim na lalaki? Namumukaan mo ba sila, ha? Parang yun yata yung hinahanap ng mga sundalo nung nakaraang buwan. Oo, sila ho si Param tsaka si Tanyo. May bulong-bulungan din po dito na yung 2 yun ang salarin kaya't maraming namamatay dun sa may kasukalan. Yung mga taong naniniwala na may ginto doon. Sinasabi ko na nga be, talagang makasalanan sila. Topper, puntahan na kaya natin. Wag muna, Manny. Mahirap pumunta ron sa lugar nila. Sigurado ako, meron silang tinatagong lihim doon. At naniniwala ako na hindi lang sila dadalawa ron. Marami sila. At yung gintong itinapon nila doon sa kasukalan, nagiging front yan para paniwalaan ng mga tao sa labas. Nang dahil doon, may pumupuntang dayo rito at meron silang nakakain kapag nagkataon. Katulad na lang ng 2 namatay. Ano? Sinong 2 namatay? Kanina ho kasi. Meron dayo. Ayun, namatay yung 2. Hala? Kung ako sa inyo, ate, magsarado kayo ng maaga. Huwag kayong basta magbubukas. Teka, nasan ba yung asawa mo? Wala ho akong asawa. Ha? Kaninong anak to? Anak ko. Tapos buntis ka? Wala kang asawa? Manny, sena lang. Nako no, bawal ako mag-asawa, Topper. Baliw ka ba? Biro lang. Sige ho. Magpapaalam na ho kami. Sige ho, mag-iingat po kayo. Lumakad pa yung 2 upang masiguro kung talagang sila Param at Tanyo ang dahilan ng mga namamatay na tao doon. Sa araw na yon marami silang nakalap na impormasyon, kaya't nabuo sa kanilang isipan na mamayang gabi sasalakayin na nila ang lugar ni Param at ni Tanyo. Topper, rumadyo ka muna sa headquarters para meron tayong backup. Mahirap yan. Wag na, Manny. On the spot promotion to pag nagkataon. Yan naman ang hirap sa iyo eh. Bounty hunter na tayo, pinagkakakitaan natin. Yung mga taong hinuhuli natin, gusto mo pa ng promotion. Ba syempre, ganun talaga. Gumamit ka minsan ng utak, hindi puro bulsa at tiyan. Okay? Mga sundalo. Isama nyo kaya ako nang makagante naman ako
Total, matagal na akong init na init dito. Maipaghaginti ko man lang ang pamangkin kong si Willie Boy. Wag na ho. Maiwan na lang po kayo rito. Baka mapano pa kayo eh. Hindi. Hindi ako maiwan dito. Mapano? Okay lang yun. Matanda naman ako eh. Importante na lang sa akin, sa pinakahuling buhay ko, napatay ko rin ang mga taong pumatay sa aking mahal na pamangkin. Kahit iyakin yon. Kahit na sinasabi niyang magpapakamatay siya kapag hindi ko siya hinandaan. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko ang pamangkin kong yon. Sige na, isama niyo na ako at ako rin naman ang nakakakabisado kung saan matatagpuan ang pinagtataguan ni Param at ni Tanyo. Palagay ko, Topper, may punto naman tong si Manong Asbo. Tsaka isa pa, baka maraming bitag doon. Importante, kabisado ng kasama natin. Total, ayaw mo rin naman rumadyo ron sa headquarters para sana meron tayong backup. Ano? O sige, paig na ako, Manong Asbo. Pero ipangako mo sa amin na mag-iingat ka, ha? Kahit hindi na, mapatay ko lang si Param at si Tanyo. Quits na kami. Bawi na rin kami. Bahala na. Biglang naglabas ang matanda ng isang tatsulok na medalyon na merong mata sa gitna. Tapos, isang samurai. Kalawanging samurai. Teka lang, Manong Asbo. Anong gagawin mo dyan? Aba, dito ang ipanglalaban ko. Yung mga bala nyo, mas makakabuti kung ilalaglag nyo muna sa tubig na merong asin para kayo makasigurado. Siguradong hindi tatalab yan dahil natandaan ko. Nung nakaraan, nakainkwentro ng mga kabaro nyo yung lahi ni Param at ni Tanyo. Hindi sila tinalaban. Oo, Topper, natandaan ko. May nasugatan yata sa trope. Oo nga, meron. Kung ganon, sundin natin ang sinasabi ni Manong Asbo, pero para saan ba yung suot mo dyan sa dibdib mo? Huwag mong hahawakan to, iho. Ha? Huwag mong hahawakan. Makapangyarihan ito. Baka makatulog ka ng isang buwan. Sobra naman yan. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Sige na, babad na lang natin tong mga bala natin. Okay. Ibinabad nila ang bala sa tubig na napakaraming asin, habang si Manong Asbo abala sa paghahasa ng hawak nitong napakatalas na swords. Aba, Manong Asbo, di mo na binitiwan yung itak mo. Hindi ito basta itak. Ito ay makapangyarihang espada. Saan naman ang galing yan, Manong Asbo? Bigay ito sa akin ng kaibigan kong Hapon. Hapon? Oo, Hapon. Alam mo ba, naniniwala ako na yung gintong itinapon dyan ni Tanyo at ni Param, yun ay nalaman nila ang impormasyon sa kaibigan kong Hapon na namatay din. Kung ganun ho, yan palang espada na yan. Marami nang napatay na Pilipino, ganun ho ba? Hindi ko alam. Basta binigay niya ito sa akin at wala na akong pakialam doon. Ano, hindi pa ba tapos yan? Lalakad na tayo, mga sundalo. Parang kinakabahan ako, Topper. Parang pakawari ko. Hindi pa ito ang tamang oras. Ako rin eh. Kung kayo kinakabahan, ipagpaliban na muna natin ang pagsalakay. Total, nakapag-antay nga ako eh. Ngayon pa kayang meron ako makakasamang mapagkakatiwalaan. Gabi. Tagilid tayo, Manny. Bukas na lang, para siguradong makikita natin sila. Napagdesisyonan na bukas na lang. Naisipan ng dalawa, bumili ng mainom. Pinuntahan nila yung nag-iisang bukas na tindahan sa liblib na baryo. Pabili po. Tao po. Pabili nga ho.
Sarado na. Bumalik na lang kayo bukas. Sige na. Pabili. Sige na, sexy. Pabili naman dyan, sexy oh. Ang bango-bango mo oh. Hanggang dito. Amoy na amoy namin ang kasama ko. Ay talaga ba? Sexy ako? Oo, sexy ka. Pabili. Isang boteng alak lang. Ginagoyo nyo naman ako eh. Baka naman mga aswang kayo. Baka ikaw si Param at si Tanyo. Aba, yung ganda naming lalaki. Mukha ba kaming mga aswang? Di ba, Manny? Siya nga naman, sexy. Sige na. Isang boteng alak lang eh. Okay, wait lang. Wait lang. Bago ibigay sa kanila ang isang bote ng alak, sinabi kay Topper at kay Manny na kanina lang daw nakita nito si Param at si Tanyo at naglalakad papunta sa gawidyan. Nagtinginan yung dalawa at iba nang tumatakbo sa isipan nila. Hindi kaya't si Manong Asbo ang pakay ng mga ito. Topper, baka si Manong Asbo! Tara, bilisan natin! Patakbo silang umuwi. Pagdating normal naman ang lahat. Manong Asbo, ayos lang ba kayo? Ayos lang. Manong Asbo, kanina may nakakita raw kay Param tsaka kay Tanyo. Papunta raw dito eh. Oo, alam ko. Yung dalawang yon, nariyan sa kasukalan. Sa palagay ko, may kukunin silang pagkain dyan. Topper, pagkakataon na to. Tama, sila nang lumalapit sa atin. Kaya't sila na ang papatay natin ngayong gabi. Matapang si Manong Asbo na pumasok sa kasukalan. Pagdating niya roon, nagsisisigaw siya. Tapos, yung hawak nitong espada, napakatalim na pala. Lahat ng malapit sa kanyang puno ay tinatabas ng matanda. Param! Tanyo! Oras na para magharap-harap tayo! Lumabas kayong dalawa. Hindi ako natatakot sa inyo. Pinatay niyo ang mahal kong pamangkin na si Willie Boy. Labas! Kung talagang matapang kayo! Pilit na inaawat ni Topper at ni Manny ang nagwawalang si Manong Asbo. Tama na ho. Ano tama na? Kayong dalawa, hindi nyo nararamdaman ang naramdaman ko nang mawalan ako ng mahal na pamangkin na iyakin. Natahimik silang tatlo dahil mula sa itaas narinig nilang parang may kakaibang angil. Iba to. Iba ito. Tara na Manong Asbo. Hindi sila ito. Sila yan! Wala nang ibang pupunta pa rito. Tinangay nila si Manong Asbo papalabas ng kasukalan. Pero dinig nila ang kakaibang angil at pagaspas na humahabol sa kanila habang papalayo sila sa lugar na yon. Pagdating sa bahay, galit na galit ang matanda. Bakit niyo ako pinigilan? Ito na ang gabi ko! Hindi pa ho ito ang gabi. Baka mapano kayo. Oo, sinasabi niyong matanda na kayo. Pero Manong, mahalin niyo rin ang sarili niyo. Pasensya na mga binata. Hindi ko akalaing may concern pala kayo sa akin. Aba meron siyempre. Ikaw yata nagpapakain sa amin. Hindi nakatulog yung dalawa sa gabing yon. At nakita rin mismo ng mga mata nila yung dami ng lalaking paikot-ikot sa bahay ni Manong Asbo. Mapupula kasi ang mata ng mga yon na parang nakasinding sigarilyo sa dilim, kaya't alam nilang may tao sa paligid. Kinabukasan, dumating na naman yung taong mayaman at katulad ng pangako niya, magdadala siya ng bulldozer. Teka! Anong gagawin niyo? Katulad ng sinabi ko nung nakaraan, sa pagbabalik ko magdadala ako ng bulldozer. Sige! Simulan nyo na! Teka lang! Hindi nyo lupain yan! Wala kayong karapatan na gawin yan! Tumabi ka dyan kung ayaw mong mamatay. Nang sabihin ng taong mayaman yung salitang mamatay, ang namatay yung mga makina ng bulldozer. Tapos,
Yung mga nag-ooperate, tila ba nanigas sa kanilang inuupuan. Senyor! Yung mga operator, hindi na ho makatayo! Ha? Paano nangyari yon? Inakyat ni Senyor ang operator ng loader. Nakita niyang nanigasyon na parabang inatake sa puso. Iyan ang sinasabi ko. Ganun nga ho, Manong Asbo. Kaya yung ginawa mo kagabi, maling-mali yun. Paano kung di ka namin nakuha? Lintek, may sakit pala ang taon to. Bakit tinanggap pa tong trabaho na ito? Iuwi mo na yan, Senyor. Iuwi mo na yan. Baka mamaya masundan pa ng masundan. Ganon kalakas ang mga naninirahan sa nasabing kinatatakutang kasukalan. Maraming namamatay at yung iba hindi na umuwi. Sa araw din na yon, nakatanggap sila ng tawag mula sa headquarters. Tinatanong kung ano ng resulta at bakit hindi pa sila bumabalik. Samantalang ilang araw na sila sa liblib na baryo na yon. Nasa buntuloy si Topper at si Manny. Ang hirap naman kasi diyan kay Sir. Hindi niya alam ang sitwasyon natin dito. Inaapura tayo. Huwag kang magalit, Manny. Malamang, pinipressure din ng itaas yun. Lalo na't alam na kung saan ang pinagtataguan ng mga yun. Siyempre, ang iniisip ng mga nasa taas, yung resulta. Yung agarang resulta. Tandaan mo, mga sundalo tayo, kaya hindi tayo pwedeng papati-patay. At sa profesyong napili natin, bawal lang mahina. Naintindihan mo, Manny? Alam ko yun, Topper. Kala mo sa akin, hindi nag-training? Oy, parehas lang tayo. Humingi pa sila ng 2 araw upang matapos ang isinasagawa nilang misyon. Manong Asbo. Topper, bakit? May sasabihin ka? Meron ho. 2 araw na lang po kami rito. Ipinapangako ho namin sa inyo. Tatapusin na namin to. Sana nga, nang matapos na ang kaguluhan dito. Alam mo ba, kapag lumalabas ako ng baryo, ang naririnig ko sa mga kapitbaryo namin, ang ginto raw namin ang baryo daw namin ay may ginto. Marami na rin nag-i-interest. Kaya para matapos na yan, tapusin nyo na rin ang 2 yon. Patayin nyo na rin kung maaari. Kinabukasan, lumakad silang 3. Pinuntahan ang nasabing pinagtataguan ni Param at ni Tanyo. Pagdating doon, may nakita nga silang kubo pero walang katao-tao. Wala naman tao rito, Manong Asbo. Pero tignan nyo, may mga bakas. Manny, ano yun? Halika rito. Pagsilip nila sa isang maliit na butas. Puno ng kulay pula ang tubig. Tapos mabaho. Sinubukan nilang sumalok. Kumpirmado. Yung tubig ay nagkukulay pula. Tapos may mga lumulutang na mga hilaw at bulok na laman. Diyos ko! Dito nila tinatapon ang mga kinakain nila. Aalis na sana sila nang maramdaman nilang may mga taong dumarating. Tanyo, tiba-tiba na naman tayo. Sigurado yon. Teka, may nakapasok yata ang tao sa loob ng bahay natin. Param! Oo, arestado kayong 2. Natawa na lang si Param at si Tanyo nang tutukan sila ng baril ni Topper at ni Manny. Habang si Manong Asbo, hinugot niya ang espada. Matapang na itinutok sa 2. Baril! Ano akala nyo? Tatalab sa amin yan? At sino kayong mga punyetang mga sundalong huhuli sa amin? Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Ang mga kabaro nyo, sinalubong namin ang mga bala nilang napakarami. Pero hindi tumalab, hindi ba Param? Tama! Tama siya. Kaya ngayon,
Ibaba mo yan. Ibaba mo yung taong sugatan. Hinagis ng dalawa yung taong sugatan na bitbit nila sa harap mismo ng tatlo, at doon nakita nilang wala ng laman loob ang taong yun. Tapos ang muka, halos hindi na rin makilala na parabang binagsakan ng malaking bato. Hindi na ako makatiis. Tutuluyan ko na ang mga ito. Patakbo si Manong Asbo bitbit ang espada. Hinalipaw-halipaw niya yung dalawa pero mabilis na nakakalihis. At nang makakuha ng pagkakataon, tinadyakan nila si Manong Asbo. Bulagta ang matanda tapos niyakap ni Param, habang si Tanyo walang tigil na sinisikmuraan ang matanda. Nagpaputok ng tigisa si Topper at si Manny, pero hindi pa rin natigil ang isa kabubugbog kay Manong Asbo, hanggang sa pinatamaan na nila sa bandang batok si Tanyo at si Param. Medyo masakit din. Masakit ba, Tanyo? Oh, Param. Masakit din yung tama ng bala. Para akong kinagat ng langgam. Sinabi ng itigil nyo yun eh. Umalis na kayo. Wala kayong laban. Binitiwan nila si Manong Asbo at hinarap ni Param at ni Tanyo si Topper at si Manny. Hinahamon sila ng kamay-kamay. Nagtinginan si Topper at Manny. Naisip nilang wala silang laban kung papatulan nila ang hamon ng dalawa. Ano kala nyo sa amin, tanga? Kamay-kamay? Hindi pwede yan. Parehas silang naglabas ng kutsilyong detiklop at mabilis inundayan sa sikmura yung dalawa. Halos hindi bumabaon ang mga maliliit na kutsilyo, para bang kasing kunat ng gulong ng truck ang katawan ni Param at ni Tanyo. Nadampot sila parehas nun at binalibag sa kubo. Natsyempohan pa yung pinagbagsakan nila. Tapat ng bintana at sa loob pala nun may mga naggalat na buto. Nasukatuloy ang dalawang sundalo nung mga oras na yun. Sundalo, hindi ba talaga kayo nagsasawang hagilapin kami? Hindi. Bakit kami magsasawa? Kung kami lang ang may lakas ng loob para ikulong kayo, marami na kayong pinatay. Paano yan? Di maski isa, walang tumatalab. Kaya nga, kaya ang dapat sa inyo, kinakain ng buhay. Kapwa sila sinunggaban ni Param at ni Tanyo. Pero mabilis palang nakabangon si Manong Asbo at tinamaan niya sa likod ang dalawang yun. Nasugatan ko rin! Nasugatan ko rin! Napatingin si Param at si Tanyo sa dibdib ni Manong Asbo. Nakita nilang may patatsulok na medalyon. Natawa tuloy yung dalawa. Ano yan? Tres pico? Alam mo ba ang ibig sabihin ng tres pico na yan? Ha? Ito ay makapangyarihang medalyon. Hindi ako tatalaban ng mga matutulis niyong mga kuko. Ganun ba? Sigurado ka dyan? Wala siyang alam, Tanyo. Napakabilis ng kamay ni Param at ni Tanyo. Agad nitong naagaw ang patatsulok na medalyon ni Manong Asbo. Tapos biglang isinuot ni Param. Paano nga? Nakapagtataka, nakuha nila agad yung medalyon ng matanda. Nang suot-suot na ni Param ang medalyon, para itong nasira ang ulo. Nagsisigaw ng napakalakas na parabang may dumadaloy na malakas na puwersa sa kanyang katawan. At pagkatapos nun, nakita nila ang malakihang pagpapalit ng anyo ni Param. Hindi.
Nagbago siya. Kaya nga, anong gagawin natin, Topper? Ngayon, lahat kayo papatayin ko. Wala akong ititira ng buhay. Teka sandali lang, Param. Anong lahat? Huwag mo sabihin. Oo. Pati ikaw, Tanyo. Mamamatay ka na rin. Sakim! Sakim ka talaga sa kapangyarihan, Param. Kung alam ko lang, edi sana ako na nagsuot na... Patay ka na ngayon, Tanyo. Mahina ka kasi. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Alam mo naman kung gaano ako kasakim sa kapangyarihan. Wala kang puso. Pati kasama mong aswang pinatay mo. Talagang ganon, sundalo. Labis na nakakatakot ang itsura ni Param nung oras na yon. At tila ba hindi na rin ito nakakakilala at hindi na rin tumatanda sa pinagsamahan. Ultimong ang kasama niyang aswang na si Tanyo. Pinatay niya sa harap ng tatlo. Binutas nito ang tiyan ni Tanyo, tapos walang mulat na kinain ang laman loob. Habang pinagmamasdan niyo ng tatlo, unti-unti silang umatras at iniisip nila na baka sakaling makatakas pa sila sa ganong sitwasyon. Hindi naman naramdaman ni Param na nakalayo na ang tatlo. Akala ko kaya natin siya, Manny. Hindi pala. Topper, rumadyo ka na sa headquarters. Magpasundo tayo. Hindi tayo basta makakaalis sa lugar na ito. Tama ang sinabi niya. Magpasundo kayo. Kung maaari, yung susundo sa inyo dapat may mga gamit na mga malalakas na gamit. Yung disabog, imposibleng hindi talaban si Param. Pero malayo sila. Hindi sila agad makakarating dito. Bastang importante, Topper, makarating sila rito sa baryo namin. At kapag nangyari yon, ligtas na kayo. Paano ho kayo? Huwag mo kong isipin, Manny. Ayos lang ako. May iba tayo. Yung lintik na suot ng medalyon, yun pa yung nagbigay ng dagdag lakas dun sa aswang na yon. Kaya nga ho, Manong Asbo. Teka, hindi mo ba alam yon? Hindi eh. Basta may nagbigay sa akin noon. Ang sabi, magagamit ko yon. Malay ko bang gamit pala ng mga aswang yung mga patatsulok na medalyon na may mata. Nalintikan na. Lalo siyang naging masama. Rumadyo nga sila sa headquarters. Inaasahan nilang yun ding araw na yon may susundo sa kanila. Kaya lang, tumagal ng ilang oras, walang dumating. Baka naman naligaw na sila, Topper. Sa palagay ko rin, hindi nila matuntunto kasi di ba tayo nga, nag-alangan tayong pumasok dito. Kung ganon, ako na lang ang susundo. Huwag na ho kayo lumabas. Baka humapano kayo. Hindi nila napigilan si Manong Asbo. Lumabas ito ng sarili niyang bahay. Bitbit ang napakatalas na samurai. Pumunta ito sa boundary. Pagdating doon, inaabangan niya ang mga sundalong susundo sa dalawa. Pero tumagal siya ng ilang oras. Wala pa talagang dumarating. Nang dahil doon napag-isipan ni Manong Asbo bumalik sa bahay. Kaya lang, bago pa man siya makarating sa mismong bakurang pag-aari niya, nakita na ni Manong Asbo yung dalawang malaking asong nakabantay at sa itaas ng bubong niya merong dalawang malaking ibon. Sa tapat ng pintuan, naroroon si Param na tila ba nag-aantay ng pagkakataon lumabas ang dalawang sundalo. Ano gagawin natin? Manny? Hindi ko alam, Topper. Hindi tumatalab yung mga bala natin. Nandito ako sa labas. Huwag kayong lalabas. Hantayin niyo akong pumasok dyan. Nakakatakot ang tawang binibitawan ni Param. Maya-maya pa, mula sa pinagtataguan ni Manong Asbo,
natanglawan siya ng isang napakalakas na ilaw. Nang lingunan nito kung saan yon nanggagaling. Doon lang sa gawiron kung saan merong daan, may dumarating pala na 2 sasakyan. Pumasok sa isip ni Manong Asbo na hindi kaya't ito na ang mga sundalong susundo sa 2. Sinalubong niya ang mga yon. Hinarang niya ang sarili niya sa daan para mapansin siya ng mga dumarating. "Hinto! Huminto kayo!" Sigaw ng matanda. At nang huminto naman ang sasakyan ng sundalo, bumaba ang isang lalaking may dalang mahabang baril. Ikaw ba si Manong Asbo? Ako nga ho. Doon ang bahay ko. Nandun ang 2 sundalo. Naku, mag-iingat kayo. May mga aswang doon. Men! Gumanon lang daw yung sundalo at naging alerto na ang lahat. Nagkasa ng baril at isa-isa na silang pumunta sa bahay ni Manong Asbo. Sa gabing yon, nagpaputok sila ng maraming beses. Nung una, hindi pa natatakot ang mga aswang, mas lalo na si Param. Pero nang makita nitong 2 sa mga sundalo ang may dalang disabog, doon pa lang ito nagtatakbo papunta sa kasukalan. Lumabas si Topper at si Manny nang malaman niyang nandyan na ang susundo sa kanila. Sumaludo pa yung 2 sa opisyal nila. Oh, mabuti naman at buhay pa kayong 2. Sir naman katakot-takot nangyari sa amin dito, bibiruin niyo kami ng ganyan. Manny, ano ba nangyari sa inyo ha? Topper? Sir, hindi pala basta tinatalaban ng bala yon. Hindi tinatalaban? Bakit nung magpaputok kami parang natakot sila? Sir, sa palagay ko, kaya natakot ang mga yon dahil yung 2 tao mo may dalang disabog. Siguro naman, kahit na anong kunat ng katawan ng mga yon, mawawasak dyan sa disabog na yan. At maliban pa ron, marami kaming dalang granada. Salubungin nila granada namin at mamamatay sila. Paano? Kayong 2, ipo-pull out ka na kayo. Sir, bakit po? Hindi nyo naman makuha yung suspect natin Sir, sinasabi niyo bang papalitan niyo na kami? Parang gano'n na nga, Topper. Ganon yun, Manny. Teka lang ho, sir. Sino naman papalit niyo sa amin? Mas mainam kami na lang. Magdagdag na lang po kayo ng puwersa. Magtutulong-tulong kami para hulihin ang 2 suspect natin. Hindi na. Huwag kayong mag-alala. Hindi sundalo ang ipapalit ko sa inyo. Kung hindi sundalo, sino? Albularyo. Albularyong hindi nagpapabayad. Albularyong handang pumatay at mamatay para maubos ang lahi ng mga aswang. Sige na, kunin nyo na mga gamit nyo at ipo-pull out ko na kayong 2. Tila ba masakit ang kalooban ni Topper at ni Manny nang makitang yung albularyong ipapalit sa kanila parang hindi bagay sa kagubatan. Maganda raw kasi yung katawan na parabang nagsasayaw sa mga bar. Sir, yung ipapalit mo sa amin? Macho dancer yan, sir Nakasando pa. Topper, huwag kayo mag-alala. Dahil merong bayad ang paghuli sa 2 yun. Kapag nahuli yun ng albularyo at nadalas sa akin ang buhay, yung pera, maghahati kayong 2. Sigurado ba yun, sir? Baka mamaya... Huwag kang mag-alala, Manny. Hindi mo kang pera yan. At kapag nagkapera yan, tinutulong lang sa mga mahihirap, lalo na sa mga tao sa kabundukan na hindi nahahatid ng mga relief goods mula sa gobyerno. Nagkakaintindihan ba tayo? Pumayag na yung 2 at nagpaalam na rin ang mga sundalo. Alis na kami, Manong Asbo. Bahala ka na dyan sa kaibigan kong albularyo, mahusay yan. Sisiguruhin ko sa iyong papatayin niya, si Param at si Tanyo, o kung hindi mapatay, dadalhin sa akin ang buhay. Sige, salamat. Inalam ni Manong Asbo
kung ano bang kayang gawin ng nasabing albularyo sa harap niya. Hindi ito makapaniwala nang pakitahan siya ng himala. Hindi! Ano yung babae na yan? Diwata ba yan? Oho, diwata po yan. Kung nahihirapan kayong hanapin yung dalawang yun, ako nang bahala. Sa gabing yon, pumasok ang tao sa loob ng sinasabing masukal na bahagi na merong ginto. Paglabas niya, may bitbit itong durug-durug na ginto na kasing liliit lang ng hindalaki ng tao. Binigay yon kay Manong Asbo. Sa iyo na ho ito. Deserve mo yan. Namatayan ka, hindi ba? Ginto. Totoo nga. Pero hindi ito yung ginto na nakita ko noon na itinatapon nila dyan sa kasukalan. Basta sa'yo na yan. Gamitin mo sa tama at babalik pa ako sa loob. Pumasok muli sa loob ang taong yon at paglabas, bitbit nito ang dalawang lalaking maitim. Basag ang muka. Butas ang dibdib. Ito ba? Hindi yan. Patay na si Tanyo. Si Param na lang. Si Param. Siya yung nandong kanina. Babalik ako ron. Sa tuwing pumapasok doon ang taong yon, ni walang naririnig si Manong Asbo na kung anumang ingay. Isang oras bago bumalik ang tao, maya-maya pa biglang dumating si Topper at si Manny. Anong sitwasyon dito? Teka, di ba pinalayas na kayo ng opisyal nyo? Yun ang alam niya. Akala niya nandun kami sa likod ng sasakyan. Tumalong kaming dalawa. Umalis na kayo. Mahirap yan. Teka, bakit may patay dito? Pinatay yun ng albularyo. Mga aswang ang mga ito. Maya-maya pa bumabalik din ang truck at yung dalawang makulit na sundalo muling isinakay sa truck ng militar. Nakatikim pa sila ng masakit na batok mula sa opisyal. Isang oras at kalahati pang nakalipas. Bumalik na naman yung tao at sa pagkakataon na ito, bitbit na niya si Param. Eto na. Totoo nga, nahuli mo si Param. Oo, nahuli ko siya pero hindi ko pinatay. Ganito ang pagkakakwento kay Manong Asbo ng nasabing albularyo. Si Param ay nakapaligid sa kanya ang maraming kapwa niya na nakatira sa loob ng masukal na bahagi na yon. Yung mga nakapaligid sa kanya mga aswang din, aswang na hindi itsurang tao, aswang na malalaking aso na walang kakayanan magbago ng anyo. Tapos, meron ding mga naglalakihan daw na kulay itim na ibon. Yung tipong kayang tangayin yung tao kapag dinagit ng mga ibon na yon. Kinausap daw muna niya si Param para sumuko upang pagbayaran ang lahat ng kasalanan nito. Tinawanan lang daw siya ni Param at yung mga katulad daw niyang aswang ay hindi ikinukulong. Sinabi naman niya doon na ibabalik kita sa dati. Gagawin kitang tunay na tao para ang lahat ng kasalanan mo pagbayaran mo sa batas. Kaya lang ayaw. Pagkatapos daw nilang mag-usap, bigla siya nitong sinalakay pero alerto ang albularyo. Nadampot niya ang leg nun at hinampas ng ilang ulit sa malaking puno. Binira yung dibdib hanggang sa nabutas. Binasag-basag niya yung muka gamit ang tinatawag na Antigua de San Benito na medalyon na nakalagay sa kanyang kamao. Yun daw ang dahilan ng pagkamatay ni Param. Akala ko buhay pa ito. Parang ewan eh. Hindi ko alam kung buhay pa ba pero tignan mo nga. Pinakinggan ni Manong Asbo kung humihinga pa ba. Nang sinabi nitong humihinga pa, natuwa daw ang albularyo. Kung ganon, makukulong siya. Pero paano mo gagawin yon? May nilabas daw ang albularyo. Isang maliit na bote na merong langis sa loob. Tapos merong kulay puting bato
na ayon sa albularyo ay makapangyarihan. Pilit na pinalunok yon kay Param hanggang sa naging ito ay normal na tao. Ang tao pong tinutukoy natin sa kwento, wala pong iba kung hindi si Kanole. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Muli po, Happy New Year po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo sa pagsalubong ng bagong taon. Siya nga pala, meron po akong GCash. Baka pwedeng mamalimos dyan kahit piso-piso lang. 0948-5230-887. Yan po ang aking GCash, Viber and WhatsApp account. Baka naman may maawa sa akin dyan kahit piso lang. Salamat po at magandang gabi.